Isang maulan na hapon sa inyo, baka naririnig niyo yung ingay. Ulan po yon, medyo malakas, although mainit. So, at kasing init ng panahon ang mga nangyayari ngayon sa paborito nating programang Magandang Dilag. So, panoorin na natin ang episode 63. Pero syempre, recap muna tayo saglit. Ano na nga ba mga nangyari sa nakaraang episode? So, yun. Tinawagan na ni Gigi si Mayor at nag-desisyon na makipagkita kahit ayaw ng nanay niya. Sa tulong na rin ni Sofia. Ayun, so pumunta na sila ron. Nag-desisyon sila na sumugod dun sa lugar kasama yung mga tauhan ni Sofia para iligtas si Donna. Kaso ang lola nyo may hero complex. So pumunta pa rin sila doon, pumilit sumama kasama si Doc Eric. Kaso ito, nahuli sila ngayon. At yan ang huling eksena ng nakaraan. At paano nila lulusutan? Boss. Hello, Bogart. Nag-oyo kami ng kausap namin. Wala bang kaduda-dudang ganap dyan? Bantay kayo maigi, ha? Dahil baka bigla silang sumugod dyan at iligtas ang babaeng bihag natin. Hey, boss. Kami yung bala dito. Yun yung mga yung mga tauhan ni Sofia. Yung kausap ng mga boys. Okay, ikaw. Balis ka na. Ayun. Ano to si Donna? Bessie. Paano yan? May tulog pa. Ayun, dito na lang nag-isip. Kapabarilan mo. Ano nito? May sagot kayo. Bakit kayo napakahamak? Teka lang. Siligtas ka na. Hindi pa kayo nakakalabas. Huwag na kayo magyaka. Alis na. Alis na dyan. Huwag na muna magpasalamat. Kaya mo maglakad? Okay na, bari na. Ay, naku, may nabarin sa mga tauhan nila. Gigi, kapit ka lang. Ano yun? Nabarin si Gigi? Sorry. Ay, Sorry nabarin kung si napahamak Gigi. ka dahil sa pagligtas mo sa akin. Pero Kaya lang pala, nakapagod ka hindi naman pinatinta. kami. Hindi nakalsi. Ano masakit? Ano? Bessie. Mas maganda sana kung pinakita na baril tapos akala mo wala. Hindi kasi na-catch na huli yata ng camera or dahil hindi ako nakatingin. Pero saglit lang ako dito man, hindi ko ay nakita. Nabahan naman ako sa'yo eh. Pero praise God, okay ka lang. Bessie, sorry ah. Sorry kasi ikaw nadamay. Dahil sa akin kaya ako napahamak. Kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Oh, At ikaw dinamay ng Pinoy mga gusto mo. nakapatouch naman yung reunion nila. Pwede na din. Okay na rin, nakaligtas naman pala. Asar na asar ako nung nakisali-sali pa siya sa pagpunta sa bodega.
Parang so, it's too big a risk para i-risk niya, isaksak niya yung sarili niya dun sa sitwasyon na yun. Well, that's GG for you. Sorry. Ano ka ba? Huwag kang mag-sorry. Kasi buong buo sa puso ko na alam ko na pupuntahan mo ko, ililigtas mo ko. Kaya hindi ako pinanghinaan ng loob kahit sinutorture nila ako kasi alam kong darating ka. Kaya huwag kang mag-sorry ha. Importante, okay ka lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinabi sa kanila na ikaw si Greta V. Kaya safe na safe pa rin ang sekreto mo. Please, thank you ha. Eh, nag-uusap din dyan yung driver. Sa bagay, tauhan pala ni Sofia. Kaya lang parang ang lakas agad ni Donna mula sa torture. Normal na yung pakikipag-uusap. Thank you, Bessie. Huwag ka na umiyak. Babe, what are you doing here? Is there something wrong? Nothing, babe. Alam mo naman yung insomnia ko. Nagpapaantok lang. Alam mo naman, hindi ako sanay, hindi kita katabi. Well, I'm good now. Tara, let's go back to bed. Wala ka na. Hindi ka na niya love. Bessie, kamusta na pakiramdam mo? Ako ba, Bessie? Okay lang ako. Kahit tortahin, torturein man nila ako. Magandang dilag pa rin ako kagaya mo, no? May pakuryente-kuryente pa silang nalalaman. Sunog na nga ako, di ba? Siyempre, wala effect sa beauty ko. Fairness, nakakatawa. Pwedeng pagtawanan. Di ba? Sayang. Mga hayop sila. Mas masawal pa sila sa mga demonya. Wala silang karapatang mabuhay sa mundong to. Si mangako ka sa akin. Ituloy mo lang yung laban mo sa kanila. Maghiganti ka sa kanila. Pabayarin mo sila ng mahal sa ginawa nila sa akin at sa lahat ng mga naging biktima nila. Pakapangin mo sila sa lupa. In fairness, ang gandang kunwari tinatawan-tawanan lang. Tapos, may bubog palang matindi sa ilalim. Tsaka maganda na gamit din siya para mas maging madiin yung tapos nagamit pa yung situation niya siguro para maging mas favorable more favorable either si attorney or si Luisa sa ginagawa ni Gigi kasi 'di ba pareho silang ayaw nila yung paghihigante na activities ni Gigi, pero baka through Donna magbago yon, pero tingnan natin, hindi natin alam kung ano yung susunod na eksena. Nanguhula lang ako.
Lalo lang dinadagdagan ni Magnus lahat ng kasalanan niya sa atin ay. Kaya dapat lang na siniling ko siya ng mas mahal sa lahat ng kabayan. Alam mo anak, napag-isip-isip ko, tama ka. Kasi habang nasa kapangyarihan sila at malaya silang gawin ang gusto nilang gawin, hindi naman tayo matatahimik eh. Hindi rin naman ako papayag na meron pa silang ibang mabiktima pagkatapos ng nangyari kay Donna. Ay, ang ibig niyo bang sabihin? Oo, anak. Ngayon naintindihan ko kung gaano ka-importante ang ginagawa niyo ni Sofia. Ayan, sabi ko na, very good. At least, may blessing na ng nanay niya. Magiging mas madali na. Kasi nung hindi pa, yung corny, nakakainis si Luis. Kaya hindi kita pipigilan sa gusto mong hustisya, hindi lang para sa atin, kundi sa pwede pa nilang maging biktima. Talaga, Nay? Pero anak, mag-iingat ka ha. Talasan mo yung pakiramdam mo. Pasasaan pa, kundi magtatagumpay lahat ng plano ninyo. At kasama mo ko dyan sa laban nyo yan, ha? Kailangan magbayad sila talaga sa lahat ng kasalanan nila. Mas lalo niyo pong pinapalakas yung loob ko eh. Lalo na ngayon na alam ko na may blessing niyo na at suportado niyo na lahat ng plano namin ni Tita Sofia. May pangako ko po sa inyo, ipapanalo ko tong laban na to. Ha? Fairness. Salamat, Nay. Mas maganda yung makeup niyo dyan. Yan, ganda. Ganda na ng takbo ng kwento. Basag ang bungo ng dalawa. Nabaril naman yung ibang tauhan sa warehouse. Toda sila lahat. Paano ang damage control? Sabi po nung mga kontak natin pulis, palalabas sila lang nila sa press na nagkaroon ng nagtangka magnakaw sa warehouse. Pero hindi na po pa-iimbestigahan ni Chief. Ganon. Very good. Huwag na-underestimate natin ang kakayahan ng Gigi Robles na yan. Dahil ang kalala kong Gigi Robles, tanga, ignorante, madaling paikutin. Pero ngayon may sarili na siyang security. Paano nangyari yan? Mayor, pwedeng maging susi dyan yung dati mong tauhan na si Angie eh. Pwedeng bumaliktad na sa sayo at kumapin na kay Gigi. Hanapin yung traitor na yan. Ipigayin ko sa kanya ang katotohanan tungkol kay Gigi Robles. Tsaka ako siya pahihirapan sa pagbaliktad niya sa akin. Ano naman to? Ganda ng itsura. May simbahan din maliit. Saan ba to? Nakakalurky nga yung mga botante, Eric. Diyos ko, na-expose ng lahat-lahat na kinover up lang naman ni Magnus. Yung mga pang-aabuso, pang-mamaltrato nung Riley na yan. Pero bakit ganun? Ang dami pa rin nilang supporters. Pero may time pa tayo before the elections. Kaya nga kailangan natin mag-double, triple, extra time. Tapos ilabas na lahat ng krimen ng demonyo na yan para makulong at para hindi na manalo sa eleksyon. Yes, that's the ultimate goal. But we need to have irrefutable evidence para madiin si Magnus sa mga crimes niya. Kaso magaling mag-cover up ng kawalang yan tong tao na to eh. At hindi siya magpapahuli. Pero Eric, ituloy mo lang yung pag-iimbestiga Ayan, kasi may gusto tao kong sa malaman likuran lahat mo. tungkol kay Magnus. Bakit mong pinapaimbestigahan ng kuya ko? Ang careless kasi, di ba? Nakainis ka kasi. Ang careless, parang hindi naman logical ng ganyan ng nasa tindahan siya. Nakakainis.
Hello? Paano mo lulusutan yun na Chubby. yun? Gotta go, bye. Greta? Jared, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Baka naman kasama mo si Blair, ha? Kung ano naman gawin nun sa akin, I cannot. May last-minute fitting ng wedding gown si Blair, kaya ako nandito. Pero hindi mo pa din sinasagot yung tanong ko. Bakit gusto mo malaman lahat ng tungkol sa Kuya Magnus ko? Kasi simula nung lumabas yung scandal ni Riley, at malaman ng lahat na kinover up lang yun ni Magnus, yung mga pangmamaltrato ng sister-in-law mo, mas gusto ko makilala si Magnus. Gusto ko malaman yung mga bad sides niya. Kasi di ba gano'n naman talaga kung karapat-dapat ba siyang i-endorse bilang kandidato? Pero please, huwag mo na sanang sabihin to sa kuya mo para hindi kami ma-awkward sa isa't isa. Ha? Well, don't worry. Hindi naman ako magsusumbong sa kanya. And, naiintindihan kita. You're putting your name on the line for his candidacy. Kaya karapat-dapat lang siguro na malaman mo if he's really worth it, di ba? Salamat sa pag-iintindi sa akin, ha. Alam mo, may meeting talaga ako. Kailangan ko ng puntahan. Alis na ako, ha. Excuse me. May meeting ka ba talaga o gusto mo akong iwasan ulit? Meron talaga akong meeting. Talagang appointment. Emergency to eh. Kayo na muna bahala dito, ha? Titignan ko kung kaya pa ng schedule kong makabalik. Sige, bye. Wait! Greta, iniiwasan ba talaga ako? Sabi ko naman sa'yo, may meeting pa akong hahabulin. I just wanna talk. Sa susunod na lang pag hindi na ako busy, okay? Greta, please. Importante talaga itong sasabihin ko. Jared, hindi ka pa ba nadadala, ha? Wala naman tayong pag-uusapan eh. Isa pa pag ito, nalaman na naman ni Blair. Susugod na naman yun dito. Makikipag-away na naman sa akin. Alam mo, nakakapagod na. Nai-stress na ako eh. Tsaka lalong hindi nakakaganda. Greta, please. Ayoko, tantanan na ako. Gusto ko na, let's all rest in peace. Gusto ko nang patahimikan sa utak ko eh. Rest in peace. Hindi ka dyan. Uy, ano ba? Ba't mo pinindot? Hindi kita papakawalan hanggat di tayo nag-usap na maayos. Ano ba kasing gusto mong pag-usapan? Greta, hindi ako makatulog. O, edi lumakla ka ng sandamakmak na sleeping pills. Just let me finish first. Hindi ako makatulog kagabi dahil sa'yo. Ang ganda niya. Haba na Every siya. minute, every second we had in the woods. Greta, hindi ka matanggal sa isip ko. Hala, nakita mo lang ako naka-brat panty. Tapos nayakap mo ko, hindi ka na makatulog buong magdamag. Ay, Jar. This is funny. I find it really funny. Alam ko kasi may feelings pa si Jared or unless hindi na wala na siyang feeling pero hanggang yan yung magtago ng pagtingin niya kay Jared. Jared, iba na yan, ha? Dinadaan niya sa humor. Kadiri ka, Jared. Greta, alam mo hindi yan yung ibig sabihin ko. We had a connection. At habang inaalagaan kita, habang pinoprotektahan kita in the woods, it just felt right. Ayaw kita makita nasasaktan. Gusto kita makita ligtas, masaya, because you also make me feel happy. Ano ba kasi pinagsasabi mo? Greta, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito ka-intense na feelings. Ibang-iba kasi sa lahat ng babae na kilala ko, Greta. Lalo na kay Blair. Greta, I think I'm falling in love with you. Ay, nako. Pina-playtime mo lang ako yan. Greta, nagsasabi ako ng totoo. I am in love with you.
Kaya nga gusto kitang makausap eh. Para malaman kung tama ba itong hinala ko. Kung pareho ba tayo na nararamdaman. Alam mo, bawiin mo lahat ng pinagsasabi mo. Mali ito. Mali na magkagusto ka sa akin, okay? Bakit mali? Huh? When was it ever wrong to fall in love? Greta, kahit hindi mo aminin, I can see it in your eyes. Alam kong may feelings ka rin para sa akin. Alam mo, Jared, mali ito eh. Dahil ikakasal ka na kay Blair. Babae din ako. Ayokong maging dahilan ng pagkawasak ng buhay ng kapwa kong babae. Dahil lang sa mapaglarong lalaking kagaya mo. Pero Greta, hindi na nga ako masaya kay Blair. Ibang-iba siya sa'yo. Ikaw ang mahal ko, Greta. Wala eh, pinaasa mo na siya eh. Kung wala ka palang balak na pakasalan siya, edi sana una pa lang kung mawala ka na sa relasyon ng dalawa. Hindi yung kung kailan malapit na kayong ikasal. Tsaka iwas-iwasan mo na ako. Huwag mo kong gawing excuse para makawala dyan sa babaeng yan, okay? Greta, please. Ayun. Greta, please. Pakinggan mo muna ako. Greta. Excuse me. Bro, make sure to check on all the audit reports ng projects ni Magnus Ilosorio. Ay, nako. Nakakatawa yung confession. Elevator confession. It's romantic. Pero, basta ang ganda. Medyo kakaiba lang. Since maupo siyang mayor, okay? Pay close attention to every detail and let me know pag may nakita kang irregularities. Copy bro. At buti na lang meron akong batchmate sa Commission on Audit. Kaya mukhang di tayo mahihirapan to access yung mga files na kailangan natin. Great! Alright. Makakatulong siya sa atin. Okay bro, ano titingin mo dyan? Naninibago lang ako sa'yo. Kasi dati hindi ka payag sa paghihiganti ni Gigi sa Elite Squad. Pero ngayon, parang all-out support ka na rin sa revenge plan nila Ma'am Sofia. Okay. And your point is? Diretsa ang tanong, bro. Ginagawa mo ba to para magustuhan ka ni Gigi? You know, to earn some pogi points? Diretsa ang sagot din, bro. Oo. Gusto ko siya. Oh. Pero naiintindihan ko ang situation nila ngayon. Mas importante makamit nila ni Ma'am Luisa, ni Ma'am Sofia, ni Donna, at ipa mang biktima ang hustisya laban sa Elite Squad. Kaya I'm gonna do everything that I can para tulungan sila. Dahil pag na-achieve nila yon, sige bro, tapusin mo yung sentence. Makakapag-move on na si Gigi. Maybe then she'll see me in a different light. From attorney sungit to attorney matulungin. Ang ganda. Ganda ng same yung pag-admit ni attorney Eric saka yung pag-admit ni Jared ng feelings niya. So, ang ganda ng timing. Parehong, oops. Diba? So, may dalawang lalaki bigla na. Dati puro pahiwatig lang yung pagkagusto. Ngayon, pareho na nilang inamin sa audience. To just me. Eric. An admirer. And well, bro, the goal is to be her lover. Kaya idol kita eh. Ang pagsak. Alright. Alright boys, cheers! Ito na si Jared. Hey Jared, alam ko stag party mo to ha. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Parang nasa lamay. I-enjoy mo ang last moment of singlehood. Make the most of it. Wala to, coach. Papa-reflect lang. Wow. Reflection of marriage ba yan? More of, kung dapat ko ba ituloy yung pagpapakasal? Oh. I don't know. I'm so confused right now, coach.
na talagang seryoso siya kanina dun sa elevator scene nila. Alam mo, wedding jitters na yan. Which is quite normal. Ako mismo pinagdaanan ko rin yan. Pero isipin mo na lang, kung gaano na ba kayo katagal bilang mag-boyfriend ni Blair? Pati na rin lahat ng pinagsamahan nyo. Pinagdaanan na problems and challenges along the way. The mere fact na na-survive nyo lahat ng yun means that you are destined to be a married couple. Magaling mag-advise tong talent na to. Magaling umarte. Parang believable siya as advisor. Siyempre kasi coach. So bagay rin yung role niya sa coach. Tapos may itsura din. Mukhang artista. Cheers, coach. But what if makakilala ka ng babae, magpaparealize yun na siya pala yung destiny mo? Ayun tayo, Jared eh. Mapaisip At hindi yung matagal mo ng partner. Na mas nakikita mo na siya ang kasama mo sa harapan ng altar. Listen, kung sino man yung gumugulo sa isipan mo, padaanin mo lang siya. Huwag mo siyang patambayin dyan sa utak mo. At huwag mo siyang papasukin dyan sa puso mo para hindi magulo ang buhay mo. Nakapasok na, coach. Remember, mas matagal ang pinagsamahan niyo ni Blair. And for sure, kabisado niyo na all the good and bad qualities of each other. Doon ka na sa pangmatagalan. At hindi sa pangmadalian lang. Talaga naman, coach, parang na-apply mo ba yan sa life mo? Eh, mukhang babaero pa. Ano, mga tol, okay pa ba kayo dyan? Okay pa, Ben! Oh, alak pa! Alak pa, oh! Nilibang yung sarili. Cheers! Cheers! What's bro? Okay, pero talagang problema yan. Saka maganda yung, sabi ko nga kanina, maganda yung placing ng si Attorney Eric. Umamin kanina na mahal na niya si Gigi. Tapos ito rin ngayon, inamin niya na mahal niya si Gigi. So, ito yung mga previous episodes, mga mga pahipahiwatig lang. Ito may confirmation na from their character, talagang umamin na talagang may gusto. So, sabay nilang i-reveal sa audience yung true feelings nila. So, mas exciting din for audience na subaybayan yung sino ang magiging mas seryoso kay Gigi at sino ang mas pili ni Gigi. So, gandang yun, hook for audience. Ma'am, hindi na po ba talaga kayo a-attend sa wedding niyo na Sir Jared at Ma'am Blair? Malapit lang po ang venue from here. Less than 10 minutes away lang. Kumalakas sa boy! Kasuno? Miss, would you happen to know if dumating na yung isa niyong guest, si Greta V? Parang hindi ko pa po nakita sa labas, sir. It would be best kung di na siya dumating at all. Baka mamaya gusto pa niya ng dramatic entrance at kabugin ako. Andito na po kami sa labas ngayon. Safe na kami. Pero si Miss Greta, nasa loob pa rin. This house looks familiar. Parang nadaanan natin to on the way here. Malapit lang yun dito. Babe? Oh, ganda ng bitin, ha? Will the groom stay with the bride or run away to save the one he loves? Gara. So yan ang yun ang bitin natin at yun ang papanoorin natin
abangan nating mapanood bukas. Again, this is Abner. Please don't fail to subscribe to my YouTube channel. Thank you din sa dalawang nag-subscribe kahapon. Sana madagdagan pa. Sana mas marami pa kayo mag-subscribe para mas nakaka-encourage magsalita ng magsalita kasi nalalaman ko na meron palang nakikinig. Thank you. Bye.